para ipagamanay. Tapos hinintay lang po namin yung resulta na may padala sa doktor. Nakita nila yung resulta, medyo may kalakihan na daw po yung EBM niya. Kaya ayun, pinabalik kami po doon sa Cebu para embolization nila po. Meron ba sinasabing doktor na magagamot pa sa pamagitan ng surgery o gamutan para mabalik siya sa normal? Yung ano po, embolization, yun lang po yung sabi ng doktor. Ano po yung embolization? Sorry ma'am, Hindi ko din po alam. Baka doon lang namin po malalaman sa Vicente Soto pagkabalik namin. Okay, so pumunta kayo sa Vicente Soto kasi nirefer ng hospital doon sa Cebu, pumunta kayo dito. Ano pong sabi ng doktor dito? Magagamot pa lang po ba siya? Nag-usap lang kasi ang nag-usap na si Dr. Bisagas at saka si Dr. Distora. Nag-usap lang po kasi sila na pabalikin lang po siya doon kasi si Dr. Villamor lang po na ang may expert niya sa endovascular para sa EBM niya po. Yun lang po ang sabi nila. So nag-usap na doktor sa doktor, pero wala akong binigay sa inyo malinaw na paliwanag. Wala po, yun lang po, embolization lang po daw. Pero hindi siya explain ko ano embolization. Hindi po, kasi sabi nung nakausap namin na nurse yata yun, sabi niya, baka doon lang daw namin malalaman kung ano yung embolization. Dr. Dominic Amora, Consultant, Neuro Associate Professor, Neurosciences, UPPGH. Doc, magandang hapon. Sir, good afternoon po. Yes po. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Doc, meron kasi kami ritong pasyente na ang diagnosis po ay arteriovenous malfunction o AVM. Information. Opo, ano ibig sabihin po nito, Doc? Sabihin ba yung PCM? Ang nangyari daw kasi, Doc, sabi nitong tita nandito, last year, nahulog daw sa hagdanan and then naging unconscious itong bata, 40 years old. And nung nagkamalay, and then pagkalipas ng siguro after some time, sabi ko yung doktor dito, parang yung nagbuhol-buhol na lupit. So, ang ibig sabihin nun, makatulong yun kasi lalagyan ng wire, ang catheter, tapos sana namin yung parang yung ibig para mawalayan. So ano pinaka-safe po? Procedure para bumalik po siya? Parang naman kasi may risk po. Pero kung nga nabubuka ng ulo, pero mas malaki kasi mahal yung siguro na i-inject nila para makarahan yung mga ugat. Ano po yung mga gagawing preparation para sa embolization at sino-sino po yung mga pasyente qualified at hindi qualified? Yung ibang mga neurosurgeon, sila rin ang gumagawa ng embolization. Tapos kailangan na angiogram, yung tinatawag na concentrated angiogram, i-map out yung mga ugat sa ulo para makita natin yung simulan tsaka yung tulo ng abnormal PCM. So, mag-i-embolization na maglalagay sila ng babarahan nila. Ilang oras po yung procedure, Dr. Embolization? Depende kung sa kung gaano ako. Base po sa datos, ano po yung success rate ng embolization sa mga pasyente, especially sa mga bata, 14 years old minors? Oo, medyo nag-ilang sagutin exactly kasi depende kung yan kung saan yung area ng EVM. Kasi kung ang area po nandoon, let's say, sa speech or sa paggalaw ng kamay at paa, pwedeng, di ba, magkaroon ng problema later on sa speech. So, kailangan talaga ma-map out. Tapos, i-offer sa family kung ano man yung pinaka-safe na option. Sa ngayon po kasi, Doc, hirap siya magsalita. It takes her time.
nag-iisip siya matagal bago siya So, makapagbigkas. baka yung TTM nandoon sa speech area. So, pinakamaganda kung makita talaga siya ng pediatric neurologist kasi 14 years old siya. Tapos, makita rin siya ng neurosurgeon, ma-angiogram para makita nasaan pa, gaano kalaki, gaano ka-extent. And saka na siguro magpapano kung operasyon na talaga tama or organization. Ito na yung po, sabi nito, specialist po ito, WP, PGH, magaling po natin ito. Yung kinausap ko yung doktor dito sa hospital po, kami sa Santos. Si Doc Bisagas. Kilala niyo po yung Dr. Bisagas? Dr. Besagas, opo. Neurosurgeon po, si Dr. Besagas. Okay. Kaso hindi ata masyadong na-explain sa kanya ni Dr. Bisagas, kaya kapag may napatawag sa inyo kung ano po yung mga susunod na akbang o plano para sa pag-handle ng treatment ng itong pasyente. Kaya hindi po kami gusto na makatulong sa kanya. Wala akong sinabi sa Dr. Bisagas kasi kung napabalik na kayo. Wala na po yung sinabi nila. Balikin na ito kami sa tuto kasi nabila mo po ang ito sa Endovascular, alam niyo po yun daw? Endovascular, yan yung nag-embolize. Meron daw po doon sa kanya. Neurosurgeon din yun. Tapos yun, nag-embolize sila. Isang araw sa Ang Dr. Villamor daw po, kilala niyo po yun, Doc? ang galing itong PGH yan. Si Dr. Na Villamor. nag-train sa ibang bansa. Oo, edi magaling. Ayun. Okay. So, papabalikin na lang po namin sa Dundo at mag-report siya kung kay Dr. Villamor. Hindi namin kung yung tulong namin financially and all para Malaman kung magkano yung gastos, yung gano'n. Ipagdagan na lang po lahat ng mga nagawang test para na kailangan ko hindi na. usually, Doc, mga magkano ang gastusin doon? Wala po ang idea kasi depende kung gaano kadami yung nagagawin. Usually, ilang oras po yung surgery, yung procedure doon? Hindi ko siya aware kasi hindi open surgery yan. Yung parang may catheter sa singit na ima-map out. So, walang open surgery. Pero depende nga kung gaano nila kabilis nahanap yung ugat, yung gano'n. So, depende. Minsan 4 na oras nagtatagal yung iba mabilis din lang po. Okay, from the time na matapos po yung procedure, up to the time na okay na po siya, normal na siya, how long will it take? Ilan nga, 21.15 na. Ilan lang kita ito? 8 ka na hati. 7. Ah? 9. Ayun, kumain sa amin. 1, 5, 3, 1, 5. Yan, kaya usually nalalaman. Kaya tulad sa kanya, di ba siguro tumubo, no, nawalan siya ng malay, natumba. Kaya nalaman na may EDM. Kasi minsan hindi naman, wala namang symptoms kadalasan eh. So may EDM na, pero wala pa rin nararamdaman yung pasyente. Pero marami na po kayong alam na gumagaling po sa yung sa tinatawag embolization. Kumaling sa matapos sa embolization procedure. So malaking pag-asa po nitong pasyente natin dito ngayon. Opo naman. May risk din naman kasi kung mama hindi pinagawa for whatever reason. May risk kasi na pumutok ulit. O dapat mapagawa na po. Opo. Either operahan or i-embolize. Embolize. Sige po, Dr. Dominic Hamora, Sir, sobrang thank you. Mabuhay ka, Doc. Maraming salamat po sa pagtanggap namin Sige po. tawag. Salamat. Thank you po. Tita, yung doktor na binanggit, kilala pala yun doon sa Cebu, Dr. Villamor. Nag-aaral pa pala yun sa ibang bansa, nagbalubhasa sa ibang bansa. Kaya kung yun ang mag-handle ng embolization, then she's in good hands.
At siyempre, samahan natin ang dasal. So, balik kayo doon, kausapin niyo si Dr. Villamor, at bigay namin yung cellphone number namin sa inyo. Kapag halimbawa nakapag-decide na kayo, o kung ano yung sinabi ng doktor, nakapag-decide kayo i-go yung surgery, kung ano pa man yun, andito lang kami para tumulong. For the meantime, ito po, $700. Ayan po, $700 yan. Panimula po yan. Yung wheelchair, iniram nila po ito. Inilan na po namin sir. Ma'am, ganito yan. Ito, $700. Ang palitan po nito ngayon ay 55. Gusto niyo ma'am, palitan ko ito? Times 55, palitan ko. Wala po sir. 55, ano? 38,500. Akin na ito, bigyan kita ng 38,500. Okay sa'yo? Okay sa inyo? Okay sa inyo, sir? 38,500, palit ko? Okay po. Okay. Ma It's a brownie full of love from your pocket to your love. It's a bite-sized goodie that is filled with warmth and love. It's a careful helping hand to a stranger on the street. A simple, cheerful smile to a friend that needs goodbye. Say I love you with super delight. Yours that sweet, a special treat. Show you care with super delight. Buy into love with super delight. Buy into love with super delight brownie bites. 서울을 그냥 도시로만 알았다면 미안. 이건 서울의 도시 한복판에 캠핑장이 펼쳐지고 하늘 아래 놓아 세계를 읽지. 도시를 내려다보고 산셋? 우리 한강에서 봐. 그린다면 서둘러. 서울은 계속 바뀌고 있거든. 서울, make yours. Ma'am, joke. Sayang to. Last bibigyan kita ng 38,500, tatapatan ko ito. Now, may bangko po dyan sa tabi. Sasamahan namin kayo po mismo magpapalit. Tapos bibigay ko po sa inyo yung 38,500 ito para doble. Ayan. Paano siya? Salamat sir. Ako po sumasalamat sa inyo sir. So, Tulungan ako FW bilang LP. Ito po, tumutulong kami sa inyong programa. ito naman, Representative, ma'am. Salamat ma'am ha, sa pagpunta at ito napasaya niyo si tita. Although siya, maaaring nahirapan pa siya muna ma-process sa kanyang karamdaman ito mga pangyari. Pero ito makapagpulong yung 38,000. Pwede pa itong pera, huwag magalaw. At yung pera ibibigay ko, hatid natin sa aeroplano. Okay? And then, bigay mo yung cellphone number mo ulit kay tita para magtawag ka tayo. And then, call mo yung pangalan mo. Telephone mo yung kapatid mo. Kung sa pwede, okay, di ba? Gagaling ka na. Thank you, Lord.
Sir. Welcome. Magaling ka agad. Okay. Thank you, Tita April. And I know magaling po yung pamangkin ko. Maraming salamat po talaga. Thank you po, sir. Abang na sa inyo, sir. So gusto sabihin, pero nahirapan pa muna mag-process sa kanya isipan. Meron kang gusto sabihin? Mamaya na po. Priya, thank you po sa tulong mo. Maraming salamat po. Malaking halaga na po ito para sa pamangkin ko. Thank you po. Salamat po sa salamat. Thank you po sa mga nabuyo na tumulong sa pamangkin ko. Hindi ko namin po maraming salamat po sa inyo. Sa plano, masahe, masisip. Ano pong trabaho ng parents sa kanya? Nag-release ka na po yung mama niya tapos sa yung stepfather niya po sa driver niya po. Parang nagtrabaho ka ng mga turista pero sa pagkakas ng mga trabaho. Kapatid ko malaki na po yung nag-release ng ticket. 45,400 para yung masaya papunta yung taas pabalik. Ano natin? Ilan po sila makakapagpapalik? Ano po sa akin na magulang na nakapagpapalik kayo rito? Kasi mamimiss daw yung Friend mo. Friend. Alin? Sabi ko yung friend mo. Hindi. Pati nga yung friend.